Meron nga akong pinuntahang NMAX version 2 dito sa North Daang Hari, Taguig. Bigla itong tumitirik. Kinabukasan hindi na talaga umandar. Pina-home service nga ito. Ang nakitang problema, nasunog yung terminal socket sa bandang stator. Pagkatapos na ayos, umandar naman. Kaso ang isa pang problema, hindi nawawala itong check engine. Pagdating naman sa CKP sensor, hindi nga ito napalitan. Napansin ko rin dito medyo mataas ang kanyang minor. Umabot nga ng 4,000 ang gastos para lang mapaayos. Andito pa rin yung check engine. Ayan. Same pa rin check engine mga boss. So ngayon, kapag in-start natin yung motor, so working naman mga boss, ano? Walang problema. Pero ang concern nyo sir, yung check engine. Dahil nga hindi naglalabas ng error code itong NMAX version 2, ginamitan ko na nga ito ng diagnostic tool. Ang nakita kong error sa part ng IAC sensor at meron pa itong FID. Kapag ganito nga ang result, dalawa ang problema. Either, una, sira na nga ang IAC sensor. Pangalawa, nagkaroon ng problema ang program ng ECU. Ang mga possible solution dito, palit manual IAC sensor kapag hindi na talaga ma-adjust ang minor. Or kaya naman reprogramming sa ECU. Pero hindi lahat ng may FID na error ay magre-reflush na kayo ng ECU or kaya naman magmamanual. Chinek ko yung pressure ng gasolina dito sa fuel pump. Napakalakas pa nga nito magtulak. Pagdating naman ng spray sa fuel injector, mapapansin mo talaga na wala itong issue at hindi ito ang dahilan kung bakit bigla itong tumitirik. Sunod ko namang pinuntahan itong IEC sensor. Kinalas ko nga ito muna sa throttle body para tingnan kung nag-wiggle ba itong needle. Iikot nga ito ng mabilis kapag inoff ang susian. Hindi rin naman baloktot ang spring. Wala din namang problema ang valve. Although na bagong linis itong buong throttle body, kinalas ko pa rin ito para alamin kung ano ang nagiging problema. Noong pag-angat ko nga napansin ko yung loob ng throttle body. Wala nga itong dumi. Kaya naman pinaghiwalay ko na itong dalawang part. Bumungad sa akin ang napakaruming maliit na lagusan ng hangin. Kapag marumi ito, hindi talaga mag-normal yung idle. Kaya naman nilinis ko itong buong throttle body. Lalong-lalo na yung sa housing ng IEC sensor. Ganun nga rin itong manifold. Pagkatapos, pinunasan ko ito ng malinis na tissue. Di binabalik ko na nga yung gasket sa pagitan ng manifold at throttle body. Hindi naman nakaawang ang butterfly valve. Pagkatapos, hinigpitan ko nga ang dalawang tornilyo nito na allen. Di pagkatapos ko nga maibalik ang buong throttle body, sunod ko namang pinaglilinis itong parts ng IEC sensor. Tulad ng needle, spring at valve. Kaya bago ko isipin na sira na talaga ito, nililinis ko ito ng mabuti. Baka sakaling tumino pa. Sa pagbabalik nitong IEC, pwede nga yung manual calibration pag wala kayong diagnostic tool. Pero kung mayroon naman kayo, mas maganda. Di pagkatapos ko nga maibalik itong buong throttle body, hinihigpitan ko naman itong dalawang allen bolt para walang singaw sa pagitan ng manifold at cylinder head. Sa pagitan, huwag kalimutan ang gasket. Ibinabalik ko naman sa ngayon itong fuel injector at hinigpitan itong tornilyo. Kinabit ko na rin yung socket terminal ng IEC sensor at TPS para subukan kung may pagbabago ba sa minor. So medyo bumaba yung minor niya, no? Kumpara kanina. Dahil may sablay pa rin sa idle, tinama ako muna ang voltage ng TPS sensor. Pagkatapos, kinalibrate ko naman itong IEC sensor. Sa pangalawang pagkakataon, susubukan ko ulit papaandarin itong motor. So dapat kasi ang normal ng minor ng NMAX saka Aerox, tataas, tapos mamaya bababa. Dito sa diagnostic tool, nare-reset ko naman itong ISC at naka-erasure 1 nga lang ito. Pagdating naman sa physical appearance, wala akong nakikitang problema. Kahit sa manual calibration, ayaw pa rin itong tumino. Kaya naman ang ginawa ko, pinalitan ko ito ng bago. Sa pangatlong pagkakataon, papaandarin ko ulit itong motor.
E di pagkatapos ko naayos ang minor ng motor, hinigpitan ko na nga ang tornilyo ng ISC. Sunod ko naman kinakalas itong magneto para alamin ang kalagayan ng stator coil at CKP sensor. Pagkalas ko nga napansin ko agad yung makakapal na kalawang, kaya ang ginawa ko muna, kinalas ko yung naka-installed na CKP. At dito gagamitan ko ito ng device para alamin kung sira na itong CKP sensor. Upon checking, meron na talagang problema. Ito yung dahilan kung bakit biglang tumitirik, kaya naman magpapalit si customer ng bago. Pag-testing ko nga dito sa bagong CKP sensor, all goods naman ito. Pagkatapos, binakbak ko na nga yung makakapal na kalawang dito sa magnetic pool ng stator. Pagkatapos ko nga maalis ang mga kalawang, sabay spray ko naman nito sa cleaner. E di pagkatapos ko nga malinis, kinakabit ko na nga dito yung bagong CKP sensor sa stator. Mga boss, konting tips lang. Ito yung pagkakaiba kapag sunog yung socket terminal ng stator coil. Compare kapag sira naman ang CKP sensor. Unahin natin itong stator kapag nasunog, lalo na nga doon sa socket terminal. Kapag pinapa-under mo ang motor at kapag nakapiga ka na sa brake light switch, sabay pindot ng starter switch button, sabay tunog ng relay pero hindi nagre-redondo. Pwede ring sira or damage na ang ECU ng motor mo. Kapag CKP sensor naman ang may problema, ito yung mga sintomas. Kapag nananakbo ka, biglang namamatay yung makina. Minsan, i-off mo lang ang susian sabay on, aandar na ulit ang motor. Pero hindi lahat ng ganitong problema CKP sensor na. Minsan may kinalaman din yung spark plug cap, spark plug. Isa pang sintomas kapag sira ang CKP sensor. Kapag pinapa-andar mo, redondo lang ng redondo ang motor. E di pagkatapos ko na-install ang lahat ng kinalas ko, chinek ko sa huling pagkakataon ang parameters ng mga sensor. At wala na nga akong nakitang problema pa. Kaya naman binalik ko na yung magneto fan, itong radiator case at itong mismong radiator para testingin itong motor kung nagkakaroon pa ba ng problema. Dapat yung minor nito, pag start, mataas tapos bababa. Yan, mataas. Yan, bababa siya. Pagdating sa home service and labor, 2,500 nga ito. At ang location ko naman, Carissa Homes, Bagtas, Tansa, Cavite. So yung mga bossing, wala na yung check engine ano. Sir, ano yung performance natin ngayon? Quality na. Okay na yung performance. Aggressive na ba, sir? Alright, ayun o. Ayan, sir, thank you ah. Team ka lang pag sakali may problema. Alright.